Sa sandaling isang higanteng gintong kuko ang bumulwak mula sa lupa sa mismong harapan ng ating bida, ang matinding epekto ng pagdating nito ay ganap na nagpabago sa buong kapaligiran. Nakatayo ang dambuhalang kukong yun sa harap niya, dahilan upang magmukhang napakaliit ng ating bida sa paghahambing. Sa sandaling lumitaw ito, ang lahat sa paligid nila ay nagbago. Nabuo ang mga tila aipo-ipong bagyo sa langit, at nagsimulang hamampes ang mga kidlat sa buong lugar. Isa sa mga kidlat na yon ang tumama sa isa sa mga headless horsemen ng ating bida. Sa iglap na yon, ang headless horseman ay tuluyang nadurog at nawasak sa lugar. Agad na nakatanggap ng notifikasyon ng ating bida na ang kanyang headless horseman ay naeliminahan na. Habang nakatayo roon at nasasaksihan ang nakapangingilabot na kapangyarihan ng kulog na yon, ang ating bidang si Lin Moyo ay kapwa nagulat at lubhang nabagabag. Anong nakapangingilabot na kapangyarihan? Agad nitong napatay ang headless horseman sa isang iglap, dahil sa nakalululang lakas ng kukong yun, nagsimulang makaramdam ng pagkabalisa ang ating bida, napagtanto na niya na hindi ito ordinaryong kalaban. Nang hindi nagsasayang ng sandali, mabilis niyang kinuha ang Poison God's Blood Essence mula sa kanyang inventory at buong bilis na ibinato ito patungo sa kuko, habang sumisigaw, subukan natin ito. Gamitin ang Poison God's Blood Essence para harangin ito. Ang nakamamatay na lason ay humarurot ng napakabilis, at agad na binalot ang kuko sa isang makapal na nakal-alasong gas. Habang natatakpan nito ng gas, nagsimula ang proseso ng pagtunaw sa kuko. Gayunpaman, pagkaraan lamang ng maikling sandali, muling nakita ang kuko sa loob ng gas at dahan-dahan itong nagsimulang umusad pasulong. Pagkakita rito, ang ating bida ay lubos na natigilan, ang lason, napawi ito, maging ang mga batas mismo ay natutunaw. Sa sumunod na sandali, winasak ng kuko ang gas at lumitaw mismo sa itaas ng ating bida. Pagkaangat nito, nagpakawala ito ng sunod-sunod na malakulog na atake patungo sa kanya at nagsimulang bumaba mula sa itaas. Ang mga tama ng kulog ay tumama sa katawan ng ating bida. Ngunit sa sandaling makita ni Lin ang dambuhalang kukong yun na bumababa mula sa langit, nagpanik siya at sumigaw, "Teleport, Shangxia Ancient City." Sa mismong sandaling binanggit niya ang mga salitang yun, ang kuko ay hamampes ng buong bilis sa lugar kung saan nakatayo ang ating bida, bumagsak sa lupa at tuluyang winasak ang buong lugar. Matapos ang mapangwasak na ataking yun, dahan-daang muling tumaas ang kuko. Gayunpaman, wala na roon ang ating bida. Pagkakita rito, itinikom ng nilalang ang kanyang kuko sa galit. Sa sandaling yun, sa loob ng malaking crater na nalikha ng atake, isang dambuhalang gintong mata ang naging kapansin-pansin. Sa tabi nito ay nakatayo ang Thunder Tree King na lantang-lanta na. Ang gintong mata ay nag-aapoy sa tindi ng galit. Ang kwento ay direktang lumipat sa sinaunang lungsod ng Shangxia, kung saan nag-teleport ang ating bida. Pagkarating pa lang niya, habang medyo nayayanig pa, bumulong si Lin Moyu. Mabuti na lang at nakuha ko ang pagkilala ng sinaunang lungsod at ng sinaunang Thunder Tower kanina, kaya nakapag-teleport ako rito anumang oras mula sa ibabang espasyo sa ganoong kalayong distansya. Hindi na siguro ako mahahanap ng bagay na yon, di ba? Hindi ko inaasahan na sa ilalim ng Wind Thunder Continent, mayroon palang ganoong nakapangingilabot na anyo ng buhay. Samantala, sa kabilang panig, ang dambuhalang gintong mata ay nagpakawala ng malakas na madilim na enerhiya. Muli, ang higanteng kuko ay lumabas mula sa lupa, inilalabas ang kapangyarihan nito ng kulog. Sa prosesong ito, ang Thunder Tree King ay unti-unting bumalik sa normal. Ang lugar na naging malaking crater sa gitna ng labanan ay ganap ding naibalik sa dati. Habang bumabangon ang Thunder Tree King, muling nagsimulang hamampes ang malalakas na kidlat sa paligid nito, at ang buong rehiyon ay bumalik sa orihinal nitong kalmado na tila walang anumang nangyari. Balik sa panig ng ating bida, narating na ni Lin Moyo ang teleportation zone. Habang ina-activate ang teleportation array, sinabi niya, "Sayang at hindi ko napatay ang Tree King, kung hindi ay nag-level up sana ako." Sa bagay, kukunin ko na ang pagkakataong ito para mag-teleport pabalik sa Meteorite Continent at hanapin ang Origin Secret Realm. Habang nag-a-activate ang teleportation, nagsimula nitong dalhin ang ating bida palayo sa lugar na iyon. Sa pamamagitan ng teleportation, agad na nakarating ang ating bida sa Sea of Stars. Sa sandaling makarating doon, agad niyang ini-activate ang kanyang skeleton wings at humarurot pasulong ng buong bilis. Mabilis siyang lumipad sa malawak na karagatan. Binabagtas ang hangin nang hindi bumabagal. Habang nagpapatuloy, ini-activate niya ang simbolo ng kanyang primordial rune at sinabing, "Kung gusto kong mahanap ang Origin Secret Realm sa malawak na Meteorite Continent na ito, kailangan ko lang umasa sa resonansya ng primordial rune." Matapos ang medyo matagal na paglipad,
Nakakita siya ng lupa sa unahan at sinabi, "Lupa, mukhang wala sa Sea of Stars ang Origin Secret Realm." Nang hindi tumitigil, nagpatuloy ang ating bida sa pag-usad ng buong bilis sa ibabaw ng lupa. Habang sumusulong siya, nagsimulang bumagsak ang mga bulalakaw mula sa langit, ngunit bigla, ang simbolo sa kanyang kamay ay nagsimulang mag-react. Nagsimulang rumsona ang primordial rune. Nang maramdaman ito, tuwang-tuwang sinabi ng ating bida, "Nagre-react ang primordial rune." Agad siyang nagtungo sa locus yung itinuturo ng rune. Habang papalapit, napansin niya ang isang taong nakatayo sa lupa at sinabi sa sarili na mayroon ng nauna roon. Nang tingnan ng mabuti ng ating bida, na-realize niya na ang tao ay mayroon ding simbolo ng primordial rune sa kamay. Pagkakita rito, bahagya siyang nagulat, ang taong ito ay nagtataglay din ng primordial rune. Sa parehong pagkakataon, ang lalaking nakatayo sa ibaba ay tumingala sa ating bida sa langit at laking gulat din ito. Sa pamamagitan ng sarili niyang rune, naramdaman na niya ang presensya ng ating bida. Sa sandaling makita niya na ang ating bida ay mayroon ding primordial rune, naisip niya sa tindi ng pagkamangha, isang tao, teka, mayroon siyang dalawang primordial rune, sa buong kasaysayan ng sangkatauhan, iilan lamang ang nakapagtaglay ng dalawa at nanatiling buhay. Pagkatapos nito, direktang lumapag ang ating bida sa tabi niya. Pagkakita sa kanya ng lalaki, binati siya nito ng masigla. "Halo, kapatid." Pagkatapos ay ipinakilala ang sarili, "Ang pangalan ko ay Tang Xiang at ako ay level 86. Pagkarinig dito, kalmadong ngumiti ang ating bida at sumagot, "Ang pangalan ko ay Lin Mouyo at ako ay level 72. Sa sandaling marinig ni Tang Xiang ang level 72, kitang-kita ang kanyang pagkagulat, level 72, at naglakas loob pumasok sa ibabang espasyo ng mag-isa. Hindi katakatakang nagawa mong makakuha ng dalawang primordial rune. Pagkatapos ay tumawa si Tang Xiang at may palakaibigang ngiting nagtanong, "Batang kapatid, nakikita kong mayroon kang primordial rune, narito ka rin ba para hanapin ang Origin Secret Realm?" Pagkarinig dito, kalmadong sumagot ang ating bida, "Opo, Senior, narito rin po kayo para doon." "Tama." Tumango si Tang Xiang ng may ngiti at sinabing, "Oo, ilang araw na akong palaboy-laboy rito, pero hindi pa rin ako makapagdesisyon kung papasok ba ako. Ikaw, kumusta ka?" Sa sandaling yon, naging seryoso ang ating bida at matatag na sumagot. "Kung makakamit ko ito, swerte ko. Kung mawawala ito, tadhana ko. Sa ilang bagay, ang ibigay ang lahat ay sapat na. Bakit pa mag-aalinlangan at lilinggan sa likod?" Pagkarinig sa mga salitang ito, natigilan si Tang Xiang, dahan-dahan niya itong inulit sa sarili. "Kung makakamit ko ito, swerte ko. Kung mawawala ito, tadhana ko." Pagkatapos, dahil sa inspirasyon at puno ng pananabik, sinabi niya, "Tama ka, narating ko na ang layong ito. Bakit pa ako mag-aalinlangan at pipigilan ang sarili ko? Hindi ko inaasahan na isang pangungusap lang mula sa iyo, kapatid na Lin, ay maliliwanagan na ang isip ko." Habang binubunot ang kanyang dambuhalang espada, humakbang siya pasulong at pumasok sa portal habang sinasabing, "Sobra-sobra nga ang pag-iisip ko sa lahat ng bagay. Isang tao lang ang pwedeng pumasok sa Secret Realm sa bawat pagkakataon. Kapatid na Lin, mauuna na ako." Ngumiti ang ating bida at sumagot, "Senior, hangad ko ang iyong tagumpay, maghihintay ako sa iyo sa labas." Pagkatapos ay naglaho si Tang Xiang sa loob ng portal habang ang ating bida ay kalmadong naupo sa harap nito. Lumipas ang kalahating araw, matapos ang kalahating araw, muling lumabas si Tang Xiang mula sa portal. Pagkakita sa ating bida, binati niya ito, ngumiti ang ating bida at nagtanong, "Senior, naging matagumpay ba kayo?" Tumawa ng malakas si Tang Xiang at sinabing, "Siyempre, nabigo ako. Pero inaasahan ko na yun, ang mga nakakapasa sa Origin Secret Realm ay napakabihira. Gayunpaman, matapos ang paglalakbay na ito, maaari na akong bumalik at mag-focus sa pag-breakthrough sa God level ng may payapang isipan." Pagkatapos ay lumapit siya, ipinatong ang kamay sa balikat ng ating bida, at tapat na sinabing, "Kapatid na Lin, hangad ko ang iyong tagumpay." Pagkarinig dito, nagpasalamat ang ating bida. Habang naghahanda si Tang na umalis, ngumiti siya at sinabi, "Kapatid na Lin, kapag muli tayong nagkita sa piling ng mga tao, ililibre kita ng inumin." Sa mga salitang yun, mabilis siyang lumipad palayo at naglaho sa malayo. Habang pinapanood siyang umalis, tumayo ang ating bida ng may kumpiyansa at sinabing, "Ngayon, ako naman." Pagkatapos magsalita, naglakad siya patungo sa portal at pumasok sa loob. Sa sandaling dumaan siya, nakaramdam siya ng kakaibang pamilyaridad at sinabing, "Ang Secret Realm na ito ay napaka-pamilyar. Halos katulad ito ng Soul Secret Realm ng Diyos."